Hello, magandang araw, si Marlon and nandito tayo sa Urban Decom Ortigas. So, ito ay located sa Pasig City. Yan. So, pag-uusapan natin ngayon yung mga financing na available po rito sa Urban Decom Ortigas. So, in financing, tatlo po ang possible na pwede nyong gamitin sa financing. Before that, paliwanag ko muna bakit nagkakaroon ng financing. Kasi, generally, pag bibili ka ng isang property at hindi mo siya kayang bayaran ng buo, papadaanin mo siya sa financing. So ano nangyayari doon? Pag pinapadaan sa financing, yung financing ang magbabayad doon sa mismong owner ng property. So babayaran nila ng buo. Pag nabayaran na ng buo, yung client na nag-agree dun sa financing, magbabayad sa financing, which is babayaran niya ng monthly. Ganun po siya. And if that would be happen is ano siya, magkakaroon siya ng interest. So that's annual interest. Annual po siya. And meron tayong tatlong uri ng financing na ino-offer. Una rito yung in-house financing, Pag-ibig, and bank financing. So sa tatlo na yan ay highly recommended na gumamit po tayo ng Pag-ibig financing. Okay? Bakit? Kasi sa dito lang sa sa DECA, tayo lang ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, na pagdating sa condo ay nag-offer ng financing ng Pag-ibig. Ganun po siya kaganda. So kung nag-offer po ang Pag-ibig ng financing, ang ibig sabihin nun is mas mahaba yung terms na ino-offer ng Pag-ibig, at the same time is lower yung interest rate and yung magiging monthly amortization po ninyo. So ang kagandahan dito sa Urban Decom Ortigas is, since na nag-offer nga tayo ng financing, is paano ba makaka-avail ng property ng unit dito sa Ortigas. So kailangan complete requirements. Siyempre sabit natin yung mga requirements na kailangan ng financing. Kung Pag-ibig yan, so kailangan na magpakita ng proof of income. Yan, mga basic po siya. Mga 2 valid IDs, valid po primary IDs po ang hinihingi ng Pag-ibig. Medyo pagdating po sa Pag-ibig is strict po sila pagdating sa requirements. So yun, tapos tinitingnan din ng Pag-ibig kung may existing loan ka sa Pag-ibig. Kasi pag may existing loan ka sa Pag-ibig, ang mangyayari nun, iaawas yun, magkakaroon ng adjustment yun doon mismo sa approved na magiging loan terms mo. So paano mangyayari yun? So pag na-approvehan ka, tapos wala ka namang kumbaga good as to go ka na maglo-loan sa Pag-ibig, possible makuha mo yung in-offer ng Pag-ibig na yung maximum, which is yung 30 years to pay. Yan. Tapos pinakamababa kasi natin nasa 20 to 21,000. Diyan naglalaro yan. Kasi as of now 3.3 yung natin, pinakamababa na unit. So 3.3 million. Siyempre may butal pa yan. Roughly estimated lang po yun, mga idol. So yun, kung gano'n na mangyari, ang initial na gagawin natin is complete ang requirements, bayad ng reservation fee, diba? Pag na-reserve na yung unit, maghintay tayo ng approval ng financing natin. Once na na-approve ng Pag-ibig, yun, matagal na, isang buwan. Kasi usually 1 to 2 weeks pwede ka na makalipat. Depende doon sa availability ng unit, and for sure pag nandiyan naman yung unit, na na kagad.
ma-turn over or mabibigay na sa'yo agad. Pero roughly matagal na yon, 1 month. Pero kung tumagal man yun, 1 month to 2 to 3, at least approve ka na, hintay-hintay na lang ng i-turn over yung property sa'yo. So once na na-turn over, ang kagandahan nun, diretso ka ng bayad dun sa pag-ibig mo. Okay? So ang kagandahan sa pag-ibig, may allotted ang pag-ibig doon sa sa bawat individual na 6 million, 'di ba? Per individual. So, anong ibig sabihin nun? So, kung halimbawa, uutang ka or i-finance mo yung unit na kinukuha mo is 3.3, papasok dun sa 6 million. So, ang suggestion ko, if ever nakukuha ka ng property dito, mas maganda kung makapag-down ka ng malaki. Pero kung wala naman pan-down, okay lang naman yun, wala nang problema. Pero maganda rin kasi yun, dahil gagalaw yung mismong principal. Pag gumalaw yung mismong principal na na total outstanding obligation mo is liliit at liliit yung hulog mo. Maganda siya. Pero kung hindi naman masyadong malaki yung hulog, is hindi masyadong gagalaw yung mismong monthly amortization. So yun, kagandahan dito sa sa financing na ino-offer ng Pag-ibig is siya, pwede ka ng combine or solo. Anong ibig sabihin nun? Combine and solo, pag combine na gross monthly income, safe to say na 60,000 combine. Dalawa kayo. Kasi may required na GMI, gross monthly income. Para saan po yung required GMI? Financial strength ng individual yon, na kung kakayanan niya ba magkulog monthly. Kasi syempre kung halimbawa is 30,000 lang yung pera mo, tapos yung hulog mo dun is nasa 20,000, wala nang matitira po sa atin. So minire-required na gross monthly income, that is 60,000 combine or solo. Kung may partner ka, dalawa kayo, pwede yun. Pwede siya na pag-combine yung dalawa, ma-approvean at ma-approvean yun. Pero pag ikaw lang mag-isa, 60,000. Okay. So ganun siya. Kasi ayaw initially ayaw ng company na yung pera is mapunta lang dun sa paghuhulog sa property. Kawawa naman yung individual. Diba? 30,000 lang yung nasahod, tapos pagbabayad, wala pa yung kuryente, tubig mo nun, tapos wala pa yung monthly dues. So, mahirapan yun. So, paano ka pakakain nun? Diba? Wala nang halos matitira. Yun ang ang katotohanan. Now, yung 30 years to pay, depende rin po yun sa edad ng principal. Diba? Kung yung principal po natin is nasa 50 years old na, ang maximum naman po nito is 70 years old. So, aabot pa rin. Pero siyempre, pag 50 years old ka na, yung kakayahan mo maghanap buhay is hindi na katulad ng 40 and 30 years old ka. Excuse me. Yun, hindi na siya kaparehas. So, mag-a-adjust yun. Siyempre, habang tumatanda tayo, yung capacity natin magbayad is hindi na ganoon. Pero kung halimbawa, nag-age tayo, and yung mga sweldo naman natin is malaki, mas madali nating matatapos yun. Ano siya. So, kung 30 years to pay, maliit yung hulog mo. Oo. Pero, siyempre, matagal pa rin yung huhulugan nyo. So, kung may pagkakataon, I really suggest na 15 years. Yan, medyo kumbaga safe zone, magandang loan terms.
Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit yung monthly amortization mo. So, yun lang. So, bago tayo malis, anyayahan ko pala kayo na i-avail yung yung referral business program po natin. That is 20,000 per unit. So, kung may kakilala kayo na gustong kumuha ng condo, sabihan nyo lang po ako if ever, para once na ma-qualified and maging approved sila at makuha nila yung property, is for sure meron kang 20,000 as referral partner. Wala ka nang gagawin, ako nang bahala sa lahat-lahat, documentation, tripping, after sales, yun, wala ka nang gagawin. So once na ma-approve po siya, advice po namin kayo na lumabas na po yung commission. Usually process ng commission is medyo mabilis rin. So yun ang kagandahan dito sa property na ibinebenta natin. If ever na gusto mo naman magbenta, you are pretty welcome. Pag-usapan natin, PM lang, and maganda yun, pag-usapan natin. So medyo umuulan na, maraming salamat. Ako nga pala si Marlon at nandito tayo sa Urban Deck Homes, Ortigas. Paalam, bye bye.